Chinese spies pinasok na ang Pilipinas. Ginagamit ang Pogo para manmanan ang AFP at gumagamit ng mga peking fishing boats para lang pasukin ang West Philippine Sea. Unti-unti na tayong sinasakop ng China. Sa ilalim ng mas lumalalang tension sa West Philippine Sea, ang China ay hindi pa rin umaatras. May mga panibagong maduduming taktika na naman itong ginagawa para lamang tuluyang matalo ang Pilipinas. Paano tuluyang nakapasok ang mga Chinese spies sa Pilipinas? Anong paraan ang kanilang ginagawa? At ano ang solusyon ng Pilipinas para mapigilan ito? Yan ang ating aalamin. Isang nakakatakot na balita ang lumutang tungkol sa sistematikong pagpasok ng China sa teritoryo ng Pilipinas gamit ang mga peking fishing boats at Philippine offshore gaming operators, Pogo workers. Ang mga estratehiyang ito ay tila bahagi ng mas malawak na plano ng China upang magtatag ng presensya at impluensya sa teritoryo ng Pilipinas. Ang ganitong uri ng pag-infiltrate ay hindi bago ngunit patuloy na lumalala ayon sa mga ulat. Habang pinapalakas ng Pilipinas ang depensa at pagkakaisa kasama ang mga kaalyado tulad ng Estados Unidos, ang mga panibagong balitang ito ay nagbigay diin sa pangangailangan ng mas maigting na aksyon ng Pilipinas upang pigilan ang lantad na pananakop ng China. Peking mangingisda, mga espiya ng China. Sa gitna ng usapin tungkol sa paglabag sa soberanya ng Pilipinas, isang nakakabahalang taktika ng China ang lumutang, ang paggamit ng military vessels na nagkukunwaring simpleng mga fishing boat. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative na si Robert Ace Barbers, ang mga barkong ito ay tila normal lang sa unang tingin, pero ang mga tripulante ay aktwal na miyembro ng Chinese Coast Guard at Navy. Ang mga ito ay tahasang nakapwesto sa loob ng ating 200-mile Exclusive Economic Zone, EEZ, malinaw na paglabag sa desisyon ng 2016 arbitral ruling mula sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Noong una at sa kasalukuyang panahon, kilala natin ang China na notorious sa paggawa ng mga peking produkto na itinitinda nila sa ating mga merkado. Ngayon, meron na rin silang fake na fishing boats, nakadisguise na fishing boats, na tinatauhan ng Chinese Coast Guard or Navy personnel at nakadeploy na sa WPS. Ang impormasyong ito ay unang inilabas ng Department of National Defense, DND, matapos ang pagbisita ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at ng kanyang US counterpart na si Lloyd Austin III sa Palawan noong nakaraang linggo. Sa kanilang talakayan, tinalakay nila ang pangangailangan para sa mas malalim na koordinasyon upang labanan ang patuloy na harassment ng China sa mga Pilipino at sa mga lawful operations ng bansa sa WPS. Ang presensya ng mga barkong ito ay nagdudulot ng takot at pangamba sa mga mangingisdaang Pilipino. Bukod sa aktwal na harassment, nagiging limitado ang access ng mga Pilipino sa sarili nilang karagatan dahil sa panghihimasok ng China. Tila sinasamantala ng China ang strategic location ng WPS upang makakuha ng access sa mga likas na yaman habang binabalewala ang desisyon ng international community. Ang mga peking fishing boats na ito ay hindi lamang hamon sa soberenya ng Pilipinas, kundi isa ring pagkukunwari sa harap ng buong mundo. Ang ganitong estilo ng hybrid warfare ay nagpapakita ng kagustuhan ng China na paglaruan ang mga patakaran habang itinatago ang kanilang agresibong intensyon sa likod ng kunyaring pangingisda. Pogo workers, ang mga espiya sa lupa. Samantala, hindi lamang sa dagat nagtatapos ang pag-infiltrate ng China. Ayon kay Barbers at sa DND, tila nagkakaroon din ng tahimik ngunit mabisang operasyon ang China sa lupa gamit ang mga Pogo facilities. Ang mga manggagawang Chino na nagtratrabaho dito ay pinaghihinalaang hindi ordinaryong empleyado, kundi mga sundalo o espiya na may layuning magtipon ng impormasyon para sa gobyerno ng China. Noong Hunyo, nasamsam ang mga People's Liberation Army PLA uniforms mula sa isang illegal Pogo facility sa Porac, Pampanga. Ito ay nagpalakas ng hinala na ginagamit ang mga ganitong establishmento bilang front para sa mga aktibidad na may kaugnayan sa military surveillance. Ang mga Pogo facilities ay strategic na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng bansa, kaya't maaaring nagiging sentro ito ng monitoring operations upang obserbahan ang galaw ng militar, critical infrastructure at iba pang sensitibong lugar sa Pilipinas. Ang ganitong uri ng infiltration ay mapanganib hindi lamang para sa seguridad ng bansa, kundi pati na rin sa ugnayan ng mga Pilipino at Chino. Binabalewala nito ang soberanya ng Pilipinas
Nilalagay sa panganib ang critical infrastructure at nagiging malaking tanong kung paano at bakit nagkakaroon ng ganitong kalayaan ang mga foreign operations sa loob ng bansa. Lalo na sa aspeto ng pangmatagalang epekto nito sa national security at regional stability. Paulit-ulit na binibigyang diin ni Barbers na walang legal na batayan ang inaangkin ng China na 9-dash line at 11-dash line. Ang mga linyang ito, na tila isinulat lang gamit ang lapis sa mapa, ay ilang beses nang binasura ng international community, kabilang na ang desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016. Ngunit tila hindi nagpapigil ang China. Ang kanilang mga hakbang, kabilang na ang pananakot at pakikialam sa mga maritime policies ng Pilipinas, ay patuloy na nagpapakita ng kanilang desperasyon na gawing lehitimo ang mga hindi makatarungang territorial claims. Nais nila ng respeto mula sa international community, pero sila mismo hindi rumerespeto sa soberanya ng iba, ani Barbers. Sa kabila ng agresibong hakbang ng China, patuloy na lumalaban ang Pilipinas upang mapanatili ang soberanya nito. Kamakailan lamang ay ipinatupad ang Republic Act 12064, na kilala rin bilang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, na nagtatakda ng mga ligtas na daanan para sa mga sasakyang pandagat sa loob ng teritoryo ng bansa habang pinapanatili ang soberanya nito. Ipinapakita ng batas na ito ang kahandaan ng Pilipinas na balansehin ang seguridad at kalayaang maglayag sa mga karagatang sakop ng bansa, kasabay ng pagpapakita ng control sa maritime zones nito. Ang Republic Act 12064 ay naglalayong palakasin ang pagpapatupad ng karapatan ng bansa sa maritime zones nito, kasabay ng pagtitiyak na protektado ang eksklusibong karapatang pangkabuhayan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bukod dito, ang patuloy na koordinasyon sa mga kaalyado tulad ng Estados Unidos ay isang mahalagang hakbang upang labanan ang anumang banta mula sa China. Ang pagbisita ni na Defense Secretary Teodoro at US Defense Secretary Austin sa Palawan ay malinaw na mensahe na hindi nag-iisa ang Pilipinas sa laban para sa karapatan nito. Habang patuloy ang China sa kanilang agresibong hakbang, malinaw na kailangang maging mas proactive ang Pilipinas sa pagtatanggol sa soberanya nito. Ang paggamit ng mga Peking fishing boats and pogo workers ay nagpapakita ng pagiging madumi ng China sa mga estratehiya nito, ngunit hindi dapat ito magpatinag sa atin. Kasabay nito, kailangang paigtingin ng Pilipinas ang sarili nitong kakayahan sa depensa. Mula sa pagpapalakas ng Coast Guard hanggang sa modernisasyon ng military assets. Mahalaga ring tumugon ang gobyerno sa mga hamong ito sa pamamagitan ng mas epektibong pagpapatupad ng batas at pagtutok sa intelligence operations upang tiyakin na hindi maapektuhan ang pambansang seguridad. Ang laban para sa karapatan, karagatan at kalayaan ng Pilipinas ay malayo pa sa katapusan. Ngunit sa tulong ng pagkakaisa, tiwala at tamang aksyon, makakamit ng bansa ang tagumpay sa harap ng anumang banta. Sa patuloy na panggigipit at pang-espiya ng China sa Pilipinas, paano kaya natin mas maprotektahan ang ating soberanya? O baka naman tayo ang unang tatamaan kapag sumiklab ang digmaan? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.